Sa mapagpalang umaga po sa lahat, purihin po ang Diyos sa umagang ito, sa patuloy na pangangasiwa niya sa ating buhay, na tayo muli malayang makakasamba sa pamagitan po ng ating pong live stream dito po sa video. Salamat sa Kanya. Kahit nag-extend po ang lockdown, alam ng Diyos na mas makakabuti sa atin ito. Pero purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na pangangasiwa sa atin. Tayo po muling sasamba sa ating Diyos. Pabasahin ko po ang talata ng ating pagbubulay-bulayan. Ayon po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 21, sa verse 1 hanggang 6, ang ating pagbubulay-bulayan. Balit babasahin ko lamang po ang isang talata. Sa talatang 4 o sa verse 4, ang sabi po ng Biblia, humiling siya ng buhay at iyong ibinigay ng mahabang buhay na magpakailanman. Pinagpala ng Diyos ang kanyang salita. Manalangin po tayo, magpasalamat po tayo sa Diyos. Dakilang Diyos ng sangkalangitan, Diyos na may likha ng langit at lupa, maraming salamat sa bagong buhay, sa panibagong pag-asa, sa umagang ito na sinasampalatayan na namin, pinagkatiwala mo ang lahat ng ito sa amin. Ama, maraming pong salamat sa bagong buhay. Salamat sa malayang pagsamba, sa pagbubulay ng iyong salita. Ang dalangin po namin, dakilang Diyos, pangasiwaan mo po kami, samahan mo kami. Ikaw, O Diyos, ng sangkalangitan ang magturo sa amin. Sangkapan mo ang bawat isa sa amin ng karunungan, pangunawa na nagmumula sa iyo. At sa bawat katwiran na matutunan po namin, tulungan mo hindi lamang namin nalaman, kundi mangyari, maipamuhay namin. Salamat sa mga katotohanang patuloy na ihayag mo sa buhay namin. Marami pong salamat sa malayang pagsamba. Purihin, Ama, ang iyong pangalan. Purihin, dakilang Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa lahat. Isang pribileyo po sa atin ang makasamba sa Diyos sa kabila ng ganito na meron pa rin tayong nararanasan na hindi ko pwede sabihin kahirapan. Ito ang pagtulong talaga ng Diyos. Yung nararanasan natin ito na laganap sa buong mundo ang sakit ng coronavirus. Pero sa kabila ng ito, nananatili yung proteksyon, yung provision niya sa atin lahat. Na ito ay sabihin natin, testing. Ayokong sabihin trial. Ito ay testing ng Diyos kung hanggang saan tayo magkakapit o magpapatuloy sa ating Diyos sa ganitong sitwasyon. Kaya napakasarap isipin sa kabila ng testing na ito ng Diyos sa atin. Naniniwala po ako mahigit nating ipapahayag sa Diyos yung totoong pananampalataya sa Kanya. Kaya sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin yung kapahayagan ni Haring David diyan po sa Psalms 21 na binigyan ko po ng pamagat ng favorable of God. Ang pabor ng Diyos kay Haring David. Pag binasa po natin yung chapter 20 ng awit at chapter 21, ito po ang tawag po dito ng mga scholar o ayon po sa pagbabasa ko at sa ilang mga tulong ng mga aklat. Ito po ay lubos na pagpapasalamat ni Haring David sa Diyos na kinilala ng Diyos na itinalaga ng Diyos yung kanyang kaharian. Nagtagumpay sa tulong ng Diyos. Sa kabila, nung panahon na nabibigatan si Haring David na suliranin niya, na nagkasakit yung kanyang anak hanggang sa namatay sa anak na niya kay Bathsheba. Yan po sa chapter 21 na binasa po natin. At yung pong reference po niyan ay sa 2 Samuel chapter 12, yung buong chapter na po ito. Doon po binigay ng Diyos yung talagang pagtatagumpay niya bilang hari ng Israel. At doon kinilala ng Diyos yung kanyang kaharian.
At dito makita natin papaano pinadama ng Diyos yung pabor sa kanya. At dahil dito, ipinahayag ni Haring David yung pagpapasalamat dun sa favor ng Diyos sa panahon ng testing. At ganun din po sa atin ngayon. Kaya dito po pag-usapan po natin yung favorable of God sa buhay ni Haring David at sa panahon din natin ngayon. Paano natin nararanasan ang pabor ng Diyos? Una po, ang pag-uusapan natin yung favor ng Diyos kung paano niya nakita. At yung pong unang titignan po natin. Una, yung sympathy of God o yung pagdamay ng Diyos ibinigay ng Diyos ng pabor kay David at sa bawat sa atin. Ang sabi po doon sa verse 1, sa chapter 21 po ng awit at verse 2, natuwa ang hari, Yahweh, dahil bigay mong lakas. Dahil sa iyong tulong, siya'y nagagalak. Yung ibinigay ang kanyang kahilingan. Naranasan ito ni David sa kabila ng may mali o pagkukulang siya. At inamin niya naman ito sa harap ng Diyos. Ito po magandang makita natin. Kung babasahin po natin sa English, ang sabi po, you have granted him in his heart desire. Tinagpo ng Diyos yung nasa ni Haring David sa kanyang paglilingkod. Kaya't napakaganda, ito po yung sinabi sa Samuel, 2 Samuel 22, verse 51. Pinagkaloobang magtagumpay lagi at abang lingkod mong piniling hari. Di mo kailanman pababayaan ang iyong pinili na Haring David at kanyang mga susunod na lahi. Ito po yung favor na pinakikita po ng Biblia kay Haring David. Hanggang sa kanyang salinlahi, nagpatuloy ang kaharian. At ito yung desire talaga sa kalooban ng Diyos ni Haring David. Kaya sa atin maganda na makita natin. Kaya nga sabi dun sa Psalms chapter 20, sa verse 4, naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin at ang mga plano'y ikaw ay pagtatagumpayin. Dito pinakikita na yung desire ng Diyos sa puso niya, ipinagkaloob niya kay David. At yung makikita natin yung favor ng God kay Haring David. At maging sa bawat sa atin, makita natin, sa dami po ng tao dito sa mundo, isa po tayo sa pinili ng Diyos. Pinakita niya sa atin yung kanyang sympathy, yung pag-ayo niya kung paano niya tayo pinili lahat. Sabi dito, naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin, ang iyong mga plano, ikaw ay pagtagumpayin. Yan ang naranasan ni Haring David at pwede rin nating maranasan lahat ito. Kaya ang sabi po dun sa Haring David din po sa Psalms 37 verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan ng pangarap mo iyong makakamtan. Paano natin makakamtan ito katulad ni Haring David? Simple po, dapat always connect ourselves to God. In any situation in our life, it must connect ourselves to God. Ano man ang sitwasyon sa buhay natin, dapat laging ang buhay natin nakatuon sa Diyos. O may problema, may kakulangan, pero nandyan ang Diyos. Ang tanong nga establish ba sa buhay natin ang ating pananalangin at ang pagbabasa ng banal na kasulatan? At yan ang buhay na patotoo kay Haring David, kung paano niya at kung gaano niyang kakilala ang ating Diyos. Kung paano niya nare-recognize ang Diyos sa buhay niya. Ang sabi po dito sa Psalms 145, sa verse 14 at verse 18, ganito ang sabi, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmo sa panghihina ng kanyang hahanguin. Siya'y nakikinig, handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. At ito po yung isang katotohanan kasali tayo dito
na bilang nakakonek sa Diyos. Sabi dito, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Ano suliranin natin ngayon? Hindi naman suliranin yung hindi makalabas eh. Ang suliranin natin pare-pareho, yung pang araw-araw na kailangan. Pero sapat naman ang Diyos. Ang sabi dito, yung pagkalugmok at paghihina ay Kanyang hahanguin. Anong dumarating na kahinaan natin ngayon? Nawawala na ba yung faith natin, yung pag-asa natin na talagang tayo sasamahan ng Diyos? Nandiyan yung sympathy ng Diyos sa bawat sa atin. Yung pag-ayon niya, nangyayari ang lahat ng ito, ayon pa rin sa ikararangal ng Diyos. Kaya ang sabi dito, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo, nakikinig siya at handang tumulong. Kaya kung paano nakita ng Diyos kay Haring David at nagkaroon ng sympathy, pag-ayon, establish po yung prayer life at yung relasyon sa Diyos. Tandaan po natin to fulfill heart desire according to His plan in our life. May plano ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, at nais niya mangyari ito. Kailangan lang makita sa atin ng Diyos yung malalim na ugnayan ng pagkakilala natin sa Kanya bilang isang mananampalataya. Naniniwala po ako kung paano naranasan ni Haring David ito. Sa kabila ng mayroong suliranin, naranasan niya ang tagumpay at nirecognize siya ng Diyos. Ganon din sa ating kapanahunan. Totoo, nadagdagan pa ng 15 araw. Pero maliit na bagay yan kung makikita ng Diyos sa buhay natin. Kung gaanong katotoo yung lalim ng ating ugnayan sa Kanya. Magpatuloy lang tayo, lubos natin siyang makilala. Yan pong isang napakahalaga kung paano po nagkaroon ng sympathy ang Diyos kay David. Alam ng Diyos kung gaanong kalalim yung pakikipag-ugnay ni Haring David sa Kanya. At ganun din sa atin. Ano man sitwasyon, nakatingin ng Diyos sa puso ng bawat sa atin kung gaanong katotoo ninanasa natin maging malalim ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Ang pangalawa po, yung sustaining favor of God. Ang favorable ng Diyos kay David sa atin lahat. God's sustaining favor sa bawat isa sa atin. Kung paano naranasan ito ni Haring David, wala naman taong di nagkakasala. Sa Bible, sino lang ang masabing hindi nagkasala sa Bible? Si Enoch. Sino pa hindi nagkasala sa Bible? Pero sa kabila nun, pinagpala, ang basta't makikita lang ng Diyos, yung gaanong katotoong kalalim yung ating ugnayan sa Diyos. And then, pagka naging, sabihin natin, mararanasan natin yung sympathy ng Diyos, mararanasan din natin yung sustaining favor of God. Ang sabi po sa verse 3 at verse 4 ng mga awit chapter 21, nilapitan mo siyang lubos na binasbasan, dalisay na gintong korona, sa ulo niya inilagay, humiling siya ng buhay, at iyong ibinigay, habang buhay, magpakailanman. Ayon dito, napakaganda ng favor ng Diyos kay David. At ang favor ng Diyos sa lahat ng mayroong ugnayan sa Kanya. At napakaganda, pag sinabi po dito nilapitan mo siya. Ang Diyos ang kusang kumilo sa buhay ni David. Hindi nagtagumpay si David, hindi dahil malakas na tao siya, kilalang tao siya, kundi ang Diyos binigyan siya ng favor. Ganon din sa atin. Kaya mayaman o mahirap tayo, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, makita lang sa atin ng Diyos yung totoong malalim na ugnayan natin sa Kanya, siya mismo ang lalapit sa atin. Siya mismo ang lalapit sa atin. Ayon dito, ang sabi po dito sa talata, sa Psalms 18, sa verse 35 at 36, ingatan mo ako at inililigtas
Sa iyong pagkalinga, ako ngayon tanyag. At sa iyong pagtulong, ako'y naging matatag. Inalalayan mo ako sa bawat pagakbang. Mga pa ako'y hindi nadulas. Napansin niyo yung binanggit nito ni Haring David. Iningatan mo ako. Kaya nagtagumpay si David. Iningatan siya ng Diyos. Kaya na maging maayos ang buhay niya, sa panahon ni Haring David, kapag hari, sa labanan nauna. Pero dumating yung panahon, nakita ng kanyang mga tauhan, kung ilalagay ka namin sa una, mawawalan kami ng leader. Pero pinayagan ng Diyos yun. Ganon din sa atin ngayon. Di ba kayo natutuwa, mayroong mga tao na frontliner, mas marami nga sa frontliner, hindi mananampalataya, pero nakita ng Diyos yung kanilang dedication, iningatan rin sila. How much more na tayong mga Kristiyano, hindi kayang ingatan ng Diyos. Ito yung tinatawag na God's protection kay Haring David at sa bawat isa sa atin. Ang protection ng Diyos, physically, ibibigay lahat ng Diyos. Kung paanong ibinigay ng Diyos kay David, kayang ibigay ng Diyos. Lahat ng kailangan niya, mga tauhan niya, kabuhayan, ibinigay ng Diyos. Kaya ring ibigay ng Diyos sa atin ngayon yan. Sabi ko dito, iingatan mo ako at inililigtas sa iyong pagkalinga. Ako ngayon naging tanyag. Sa iyong pagtulong ako'y naging matatag. Inalalayan mo sa bawat takbang. Sa mga apa ko'y hindi nadulas. Pagka titignan po natin itong talatang ito ay napakaganda. Sa pagtulong mo ako'y naging matatag. Inalalayan mo sa bawat takbang. Yung bawat takbang, tinutukoy dito yung kanyang mga desisyon. Sa buhay natin, ang Diyos talaga ang tutulong. Wala naman tayo talagang alam Pero sapat ang biyaya ng Diyos. Sa panahon natin sa panahon ng Old Testament, hindi gaano nabanggit ang Holy Spirit. Sabi ng Panginoon Kristo, bago ako umalis, susuguin ko sa inyo ang banal na Espiritu na siyang magtuturo, gagabay sa bawat sa atin. Naniniwala Kristiyano, the Holy Spirit Himself dwell in Him to guide, to teach, ang lahat ng totoong Kristiyano. At yan ang proteksyon ng Diyos sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Ang tawag dito po na binabanggit ay sustaining favor of God. Sa kabila na marami tayong pagkukulang, andyan po yung favor ng God. At ang sabi po sa Psalms 37, sa verse 18 and 19, iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minana niya hindi babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdarahop. Ito'y napakasarap po. Nakaka-amaze ang biyaya ng Diyos kay Haring David at sa bawat sa atin. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin. Gaanong katotoo tayong lahat. Masakit nga nito, sa utos pa lang ng gobyerno, hindi nating masunod. Paano kaya yung Diyos na hindi nakikita? Pero alam na alam ng Diyos ang ating ginagawa. Alam nating lahat bilang mananampalataya, ang utos ng gobyerno, utos ng Diyos. At napakasimple ng utos ng gobyerno. Huwag kang lalabas. Kung mahawa ka, pag uwi mo, makakahawa ka. Napakasimple po nun. Kaya bilang mananampalataya, ito po yung protection ng Diyos sa bawat sa atin. Iingatan ka ni Yahweh, ang taong masunurin. Ang lupang minanay, di babawiin. Hindi naman literal na lupa to. Gawin natin literal na lupa. Ay mga taong walang lupa, paano? Ibig sabihin yung pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Sabi, kahit sumapit ang paghihirap. Ang hirap po ngayon, di ba? Marami nang nawalan ng trabaho. Walang sweldo, pero bakit kumakain pa rin, nabubuhay pa rin, malusog pa rin? Yan ang talagang tinatawag na sustaining favor of God sa bawat sa atin. Tutulungan, iingatan. Yan po ang magandang makita natin. Nasabi sa Isaiah chapter 41, sa verse 10, sa verse 13,
Ako'y isa sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan. Ililigtas. Akong si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang magsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Ito yung totoong pangako ng Diyos. Pero naniniwala ko mangyayari ito. Makita sa atin yung talagang yung relasyon na mananampalataya ka, mangyayari sa buhay mo ito. O sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, hindi ka dapat mangamba. Alam nyo, ito yung problema ng Pilipino eh. Yung para sa isang buwan ay naisip eh. Ang liwanag ng Bible eh. Sa Matthew 6:34 eh. Huwag mong isipin yung bukas, ang isipin mo ngayon. Ang sabi ng Matthew 6:34, hayaan mo ang bukas sa Kanya. At dapat maintindihan natin lahat ito bilang magkakapatid, bilang mananampalataya. God's favor is available for us. Lagi natin tandaan. At yan ang pangako ng Diyos. At naranasan ni Haring David. At pwede rin nating maranasan. Ang sabi po dun sa Isaiah 46 sa verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. Di ba tayo dapat na lubos magpasalamat? Yung pinasa po natin ng Psalms 21, ito yung kapahayagan ng pagpapasalamat. Ito po yung thanksgiving ni King David. In times of problem, difficulties, nagawa niya magpasalamat. Yung nagpasalamat niya, nirecognize ng Diyos, in-establish ng Diyos yung kanyang kaharian. At magandang makita natin, no, yung responsibilidad ng Diyos ipinakikita sa atin. Sabi niya dito, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Ang hinahanap lang ng Diyos sa atin, gaano bang katotoo ang buhay natin nakaugnay sa Kanya at lubusan sinisikap nating mailapit ang sarili natin at sumusunod sa Kanya. At napakasarap dyan. Ang tinutukoy po dyan, yung una, yung protection, yung provision ng Diyos. Dun sa favor ng God sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ako, nananampalataya po ako. Na-experience ito, naranasan ito ng mga lingkod ng Diyos sa Biblia. At lahat ng nananampalataya sa Panginoon, mararanasan ito. Patuloy yan. Hindi naman sinabi ng Biblia ito para sa hindi mananampalataya. Tinutukoy lahat talaga dito sa Biblia. Dito po sa Isaiah, sa lahat ng lingkod ng Diyos, nang binanggit niya dito. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sa panahong ito, hirap ang buong mundo at hindi alam ang gamot at solusyon. Marami nagsisikap na scientist para matulungan ang mundo. Pero alam naman natin lahat, tanging ang Diyos ang makapagliligtas at makakatulong sa atin sa ganitong panahon. Sa ganitong panahon. Kaya, ano po ang kailangan natin gawin bilang isang mananampalataya o bilang nagsasabing tayong Kristiyano? Yung God's favor, nararanasan natin simula nung manampalataya. Ina-extend ng Diyos yan. Pero merong naistignan sa Diyos ang buhay natin. What we need to do, stand on God's standard. Live by faith as His light in this world. Mamuhay tayo sa panuntunan ng Diyos at mabuhay tayo sa pananampalataya bilang isang ilaw ng Diyos dito sa mundo. Sabi po ng Bible sa Matthew 5:16 Let your light shine before others,
that they may see your good deeds to glorify your Father in heaven. Ang totoo na may malalim na ugnayan sa Diyos, hindi lang sinasabing siya'y nananampalataya, nakikita sa buhay niya. Kaya bilang mananampalataya, ito po'y napakagandang sustaining favor of God sa bawat isa sa atin. Ito yung favor ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pangatlo, satisfaction in life from God. Sabi doon sa 21 ng Psalms verse 5 and 6, dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan, dangal at kadakilaan sa kanyang iyong ibinigay. Pagpapala mo'y nasa kanya magpakailanman. Ang iyong patnubay dulot sa kanyang kagalakan. Ito napakaganda. Ang tinutukoy dito po ni Haring David, sabi niya dito, dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan, dangal kadakilaan ang iyong binigay. Ibig sabihin, dahil sa tulong ng Diyos, kahit wala tayong pinag-aralan, kahit ano pang kalagayan ng buhay natin, kayang iayos ng Diyos ang buhay natin. Kaya tayong irespeto ng tao sa paligid natin. Isasatisfy ng Diyos yung buhay mo at buhay ng bawat isa. Kaya sabi dito, pagpapala mo sa Kanya magpakailanman, ang iyong patnubay dulot sa Kanya ay kagalakan. Lubos na kasiyahan mula sa Diyos ang pinakikita rito. Ang unang pinakikita dito, yung unending blessing in our presence. Kung sa panahon ni Haring David, talagang hindi natapos ang pagpapala sa kanya hanggat buhay siya. Kahit mayroong pagkukulang si David. Ganon din sa buhay natin, pero huwag natin gamitin yung pagkukulang. Ang tignan natin, tinignan ng Diyos yung katapatay niya. Ganong kalalim yung kanyang relasyon. Kaya napakahalaga itong bagay na ito. Ang sabi dito, dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan, dangal, kadakilaan, sa kanya iyong ibinigay. Paano natanyak si David? Dahil sa Diyos. Paano siya nagbigkaroon ng karangalan, respeto ng tao? Dahil sa Diyos. Ganon din tayo. Matutuhan lang natin lahat sa harap ng Diyos. Makita ng Diyos, makita ng tao, na tayo totoong mananampalataya, mararanasan din natin yung unending blessing sa ating kapanahonan. Ang sabi po sa Psalms 4, verse 6 at 7, sa aklat ng awit, pangkat na 4, bilang ng 6 at 7, tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. At napakasarap, totoo, na ang Diyos ay mahabagin sa panahon ng kabigatang ito. Ang sabi po sa Psalm 16, verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya at walang hanggan. Mapansin ninyo, ang tulong ng Diyos may walang katapusan. Yung inahantay natin lagi, limitado yan. Yung ayuda ng gobyerno, meron limitasyon yan. Umiyak ng ating presidente. Hindi ba nakikita yung concern ng ating presidente sa ating bansa, sa ating mga Pilipino? Kung paano niya ibinibigay yung sarili niya para matugunan. Pero higit yung kayang ibigay ng Diyos. Oo, nakakatulong ang ating presidente. Talagang makikita mo yung kanyang dedikasyon bilang ama ng bansang Pilipinas. Talagang tulong niya at nagagalit siya sa mga tao. Pero ang ating Diyos, sabi niya, ituro mo ang landas at patungo sa buhay. Sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan, sa tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Napakaganda po itong talatang ito sa buhay ng bawat sa atin, na kaya talagang ibigay ng Diyos sa atin lahat. Kung paano naranasan ni Haring David at ng mga lingkod ng Diyos at sa bawat isa sa atin.
hanggang sa ngayon, kayang ibigay ng Diyos. Yung sinabi po dito, nagdudulot ng ligayang wala hanggan. Ang kaligayahan po, hindi sa dami ng kabuhayan, hindi sa katanyagan, yung maranasan mo lubos na kapayapaan sa buhay sa kabila ng pandemic na ito, that's a great blessing sa buhay ng bawat isa. At yan ang isang magandang matutunan natin. Hindi lang po unending blessing, kundi yung eternal blessing o spiritual blessing. Enduring value. Ang ibig sabihin yung matatag ang buhay na makabuluhan. Katulad ni Haring David, yung buhay niya nagsimula sa tagapag-alaga hanggang sa naging hari at nakilala, naging, sabihin natin productive ang buhay niya ni Haring David. Sa harap ng Diyos, hindi ng mga tao. Naging matagumpay. At yun po ang magandang makita natin at yun po ang talagang plano ng Diyos sa bawat Kristiyano. Maging productive ang buhay natin. Physically, spiritually, sa buhay natin. At pinahayag ito ng Diyos. Ito yung favor ng Diyos kay Haring David at sa bawat mananampalataya. Ang sabi sa Psalms chapter 5 verse 8, patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran dahil napakarami ng sakay humahadlang. Aking ipaalam upang ito'y aking laging masundan. Hindi po ito, sabihin natin yung pangangailangan. Yung paano po tayo lalakad sa buhay pananampalataya. Ito po ay spiritual blessing na inilapit ni Haring David sa Diyos. At marapat matutunan natin Sabi niya, patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran. Doon sa truth na itinuturo ng Diyos. Sabi niya, dahil sa napakaraming umahadlang sa landas mong matuwid sa aking paalam. Ano ba ang mahadlang sa buhay ng tao? Sa panahon nila. At sa panahon natin ngayon. Ang mahadlang ngayon sa tao, yung pride, self-pity. Ang masakit pa, ang mahadlang sa tao ngayon, yung murmuring, yung pagiging reklamador, na binigay na ang Diyos, hindi pa nasisiyahan. Nakatago lang, pero nagre-reklamo pa. Pero alam namang meron. At yun ang problema ng maraming tao. Hindi nang iisa. At ang malungkot, maraming Kristiyano kasama dito. Meron naman, bakit nagre-reklamo pa? Bigyan mo ng 1 kilong bigas, bakit isa lang? Bigyan mo ng 5, bakit ito lang? Hindi marunong magpasalamat. At yan ang problema. At si Haring David, ayaw niya maging hari. Pero yun ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya siya pinagpala at doon naranasan niya yung binabanggit po natin. Favorable of God. Nagkaroon ng sympathy ang Diyos kay David dahil niyakap ni Haring David yung plano ng Diyos sa buhay niya. At nagkaroon siya sustaining favor ng God. At ngayon makita po natin, napakahalaga, hindi lamang yon. Naranasan niya yung satisfaction sa buhay niya na siya talaga doon sa pangangasiwa ng Diyos. At naniniwala ko sa bawat sa atin, hindi lamang yung pang-araw-araw na kailangan maging sa buhay spiritual. Sabi ni David, patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran, sa aking paalam upang ito'y maging laging sundan. Ibig sabihin, yung aral ng Diyos. Dapat hindi tayo nawawala sa direksyon ng Diyos. At naniniwala ako, kung tayo nasa direksyon ng Diyos, masisiyahan ka sa buhay mo. Iba po yung nararanasan ng marami ngayon Pero salamat sa Diyos. Tandaan po natin, spiritual habang nandito tayo. Tayong lahat dito, mga alien pa lang. Alien tayo dito sa lupa. Ang totoong tirahan natin sa langit Habang nandito tayo, dapat namumuhay tayo spiritual, hindi tayo tiga rito. Dapat tumingi tayo ng gabay sa Diyos, katulad ni Haring David.
na patnubayan siya sa katwiran ng Diyos, hindi sa katwiran ng mundo. Ang katwiran ng mundo, iba sa katwiran ng Diyos. Kaya ito yung napakaganda. Kaya sabi po sa Aklat ng Awit 143 verse 10, Ikaw ang Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu ay maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Pansinin niyo yung pahayag na ito sa buhay na ito ng mga lingkod ng Diyos. Nasabi mo na ba sa ating Diyos, Ikaw ang aking Diyos, turuan mo akong sumunod sa iyong kalooban. Pero ang totoo, ang lagi nating iniisip, yung kalooban natin, yung gusto natin, yung nais natin. Pero sabi dito, ang Espiritu ay maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Alam natin tayo maliligtas sa kamay lang ng Diyos. At sa akin, mali yung termino na humawa ka lang sa Diyos. Pag ikaw ang humawak sa Diyos, pwede ka makabitiw. Ang terminong maganda, Lord, hawakan mo po ako. Dahil kapag ang Diyos ang humawak sa iyo, pinapayagan mo ang Diyos mag-ingat sa iyo. At ang Diyos hindi ka bibitawan. Ang sino mang magsabi sa Diyos, Lord, hawakan mo po ako. Tiyak na hindi kami bitawan ng Diyos. At ganito rin ang sinasabi ni Haring David, Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu ay maging aking tanglaw. Ang katwiran ng Diyos. Kaya sa atin lahat, ang pinakikita lang dito, para maranasan natin yung satisfaction sa buhay natin, yung lubos ang kasiyahan, sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng problema, sa kabila ng pandemic na ito, ang kailangan natin, total dependent to God and serve Him wholeheartedly in our present day. At naniniwala ako, mararanasan natin lahat ang favorable ng God. Alam niyo, nakakalungkot, ang maraming nagsasabing Kristiyano, yes, sabihin ng tao, Diyos lang naman talaga ako maasa. Talagang naglilingkod ako. Tanungin mo kung magsisimba. Tanungin mo, totoong sumasamba sa Diyos. Maraming katwiran ng tao dyan. Marami ang ginagawa. Ang gawain hindi natatapos. Ang trabaho sa bahay hindi natatapos. Pero napakaraming dahilan. Ang totoo, baka hindi pa nakakonek ang buhay sa Diyos. Kaya punong-puno ng reklamo. Kaya sa atin lahat bilang magkakapatid, pwede ho nating maranasan ang favor ng God. Ano man ang kalagayan sa buhay natin, ano man ang kalagayan ng mundo, para sa atin po ang mensaheng ito ng Diyos, to experience God's favorable. Ang tanong kailan mo huling sinabi sa Diyos, Lord, hawakan mo po ang buhay ko. Ikaw ang mag-control. Dahil alam ko po, Panginoon, ikaw ang may control sa mundo. Ikaw po ang mag-control sa buhay ko. Isang magandang umaga po. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay magpipray. Nawa po ay nakatulong sa atin lahat ito. Manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng kabanal-banalan. Diyos na mahabagin. Salamat po sa iyong pabor na ipinakikita sa amin. Narito kami, dakilang Diyos, nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo. Hawakan mo ang aming buhay. Hawakan mo kaming lahat. Ikaw ang mga siwa sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami at ang Espiritu Santo ang maging tanglaw sa aming paglakad sa daang ligtas. Maraming pong salamat. Pinagpala mo kaming lahat at patuloy na pagpapalain. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen and amen. Isang magandang umaga po at maligayang pagsamba
at sumagana sa buhay natin ang lahat ng pagpapala. Muli isang magandang umaga sa inyong lahat. Purihin po ang ating Diyos.